Pag sinabi kong wag, ay wag. Maliwanag ba? Tumaas ang boses ni Lolo noon, Caroline. Kaya hindi na ako sumagot pa. Pero ganoon na lang. Pagtataka ko. Anak Kung pa? bakit ayaw niya kay Pilar na ako ni Sumayda. Kabot, liyor na kabot, liyor na kayo na. Na ang babaeng gusto ko mula ka noon ay bawal kong ibigin. Kaya kinabukasan ay ginawa talaga ni Lolo ang sinabi niya. Ipakikilala niya ako sa kanilang dalaga. Mga abuyon ng mga kaibigan niya, tulad na rin sa mga antulayo. Sa nakulang, mga magaganda sa halos. Pero kaya, tawagin mo na akong kasi dahil wala akong ibigin sa kanila. Dahil kaming itinagyan talaga ang nakakasibok ng aking puso. Ano ka ba, Lando? Mas pagaganda na yun. Ipinakilala ka sa'yo kanina. Ikot ko na. Ito na ka napili kahit ni isa. Una isa. Ano ka ba naman ako? Wala sa direkod. Tira ko na. Matandang akong sumagot kay Lolo Benjo. Wala rin ako usap sa kanya. Tumayo ako sa kinaupuan ko at pumasok sa kwarto. Iniwan ko si Lolo na masama ang loob ko. Matapos ang araw na yun ay wala akong kanyang kumain. Nakailang katukain si Lolo sa kwarto ko bago ko siya pinagbuksan. Pero kahit pinagbawalan na ako ni Lolo na makipagkita kay Pilar, ay palihim pa rin akong pumupusit upang masilayan ko sa Pilar. Dito na ay ginagawa din ako pinukali at nakapansin ko ni Lolo Benjo. Lando, apo. Bakit po Lolo? Diba? Ay isa lang. Napapansin ko. Ulingi Ang mga nakarang gabi. Ano yung mga aswang sa paro natin? Hindi mo na ako inaalalayan sa pagkakamot ko. Ano ba? Sasagot ko. Napansin ko namang lumapit sa akin si Lolo sa kinaupuan ko. At saka tumabi sa akin ng kuko. Hinawakan niya ang likod ko sa bayhagod. Ang sabi niya sa akin, huwag na raw akong magtampo sa kanya. Dahil ang lahat ng ginagawa niya ay para lang naman daw sa akin nakaraan. Pero marami kang katanungan sa utak ko kung bakit hindi pwedeng maging kami tayo. Ang sabi mo sa akin, naiintindihan mo ako. Ang sabi mo, napagdaanan mo na ito. Pero bakit mo po ako inahadlangan doon? Huminga muna ng malalim at bago siya nagsalita. Nakita ko rin sa mukha niya ang hirap kung paano niya ako paliwanagan. Dapat lang talaga na sabihin sa akin para maintindihan ko na at para wala na ako maraming tanong pa. Gido ah. Sige na po, makinig ka. Hindi pwede maging kayo ni Pilar kasi hindi na natatapos ni Lolo ang sasabihin na doon. Noong biglang bumukas ang pintuan natin. Bumungad noon ang aligagang si Aling Celia. Ang sabi niya ay kinukumbulsyon daw ang anak niya. Kailangan niya ang tulong ni Lolo dahil mukhang hindi lang basta kumbulsyon ang nangyayari. Ay, ako, ihanda mo ang mga kagamitan ko. Mabilis naman akong kumilos at saka inihanda ang mga kagamitan ni Lolo sa pagkatapos. Nang matapos ay tinungo na namin ang bahay ni Aling Celia. Dahil sa malapit-kapit lang naman ang bahay niya ay mabilis lang kami nakarating. Nasa pintuan pa lang ako, pero ulit na rin ko na ang ungol ni Jenjen na anak ni Alipilaan. Para bang nagwawala ito at may kung sinong espiritu ang kasal sa kanya. Noong mahawakan ni Lolo, ay nasabi na niyang kakaiba ang nangyayari kay Jenjen. Hindi raw niya masasabi kaluluwa ang nagagawa noon. Kayo kami na. Dahil wala naman daw siya Doon pa. espiritu sa paligid. Kaya umusong muli siya ng maging nalagwahan at nilapat ang lamang gamot sa loob ni Jenjen. Kaya pinausukan niya ng pulang kanina. Bahagyan siyang pumitik upang hanapin ang sanggi ng lahat kung bakit nagkakaganoon si Jenjen. Ayong araw eh. Isang balupit na magkukulam ang gumawa nito sa anak ko sa iyo. Bakit inilapit ninyo agad sa akin? Dahil kung hindi, nakapatay ko itong anak ninyo. Gustong Panginoon ay nausap niya ang magkukulam sa kanyang isipan. At ang sabi ng magkukulam, kahit isang babae na ang lumapit sa kanya para itakulang si Jenjen. Ang sagot naman ni Lola ay papatagin niya ang magkukulang sa oras na hindi tanggalin na magkukulang ang isang kanya. Ay nagmamaral ko sa ito. Ay sinuot ko sa ito. Yung sangkulang siya ni Jenjen.
Naunsa na, naunsa na. Nakuha ang tubig. Iya pong tubig tanan. Dahil natapos ang panggagamot, ay kumalma Hindi na na. Iya po, iya po. Hindi na na, magamit, Ron. Natulog ito. Gamit man At ang dyan sabi sa... sa sobrang pagod ito. Gamit man dyan. Kaya Wala ang ka naman. ginugulo sa Wala naman natulog. color. Napagod ng sagami. Nagamit niya ang lahat ng Yung lakas pangamay. niya. Mabuti at nagawa ko ng pansok ang isip na magkukulang. Kaya natapuan ko siya. Wala silang taka sa oras na mahawakan ko na ang biktima nila. Iya po na po. Kahit Kahit saan lang ang ganun. makalat Kausaw. ng bukas sila magkakato. Wala na siya kausaw. Iya po na po tubig. Para. Nagtanong sa aming Celia kung sino ang responsabling gumawa sa anak nito. Pero ang sabi ni Lolo, huwag rin alam Kubog to, sa aming nakita.